sugat daw ang langit, langit ay sugatan. Sa ating pagkalimot, sa ating kapabayaan, ang langit ba'y nagtatampok sa ating paglalayo sa Kanya. Ako si Mrs. Luz Biminda B. Marcelo. Nakatira sa Elga Street, Tatalon, Quezon City. May anak ako na special. Pangalan niya si Michael Angelo Marcelo. Sa ngayon, nasa 23 years old na siya. Kaya pala minsan ayaw bumuhos ang ulan. At kung minsan na may sobra-sobrang bugso, hindi mapipigilan, maaari lamang sabayan ng kasi yung ate niya, 10 years ang pagitan nila. So parang welcome baby yan. Kaya lang, yung bandang huli na parang napagod na ako kasi wala naman talaga ako nakikita ang ano sa kanyang pregnant. Ang himig ng ulan ay sabayan ng gitara. Ang tempo ng patak ay sabayan ng luha. Ang himig sa ating puso. Wala siyang ginawa sa school, kundi mag-agaw ng bag. Hindi naman siya nangangaway, kaya lang, yung, kasi parang may pagkaano siya, big, diba? Parang may pagka-ano siya, gusto niya yung kung ano nakikita niyang bag na pambabae, mga tsinelas, yun ang gusto niya. So, nag-decide ako na dito na lang sa paligid namin siya ipasok. Ngayon po, pasok siya as, ay yung mga kaklase ng 5 years old sa kinder, sa Kawan Kalina. Pero ngayon, gusto niya talaga pumasok. Ano mamaya? Ano? Ba? Medal ako. Ha? Medal. May medal ka? Oo. Uy, Susa. Huwag ka na mag-ano. Ay, baba mo sa shoes mo. Baba mo. Baba mo. Saan ka pupunta? Ano?
ang aga, di ba? Minsan 9 pala, doon na siya, pero 10 ang pasok niya. Hindi ko na lang talaga siya inaano. Kung anong gusto niya, sinusunod lang namin. Pero, madali lang siyang kausapin pag yung bagay na yan ay hindi pwede. Kailangan i-insist mo talaga sa kanya na hindi dapat yan, hindi pwede. Kasi once na pumayag ka, yung sa bagay na yun na hindi pwede, tapos pumayag ka, nasa isip niya, pwede pala. So, kailangan talagang pagpipilitan mo na hindi pwede yan. Kasi masama yan o bawal yan. Pero pag nakangiti ako, halimbawa may bagay siyang gusto, tapos medyo nakangiti-ngiti ako, alam niya yun na pwede pala. May treatment siya kasi nung pinanganak ko siya, sinabi na kaagad sa akin ng doktor kasi yung paa niya parang instead na ito ang talampakan, ito ang nakaapak ko. Ganun ka. Parang lag. Ano ba taglag? Ganun siya. Treat ko na yan siya sa UST, nagkaroon siya ng bakal na sapatos. Hanggang sinabi sa akin sa orthopedic, sinabi sa akin na talagang tinapat ako ng doktor na special na yung anak ko. Pero sabi ko, parang tinanggap ko na rin. Siyempre, ganun talaga ang magulang. Alam nga naman, itatahap ko na yan. Hirap naman, hirap. Kasi, nung pumapasok pa lang siya sa school, minsan sa jeep, di ba? Minsan nakakakita ka ng discrimination po agad. Kaaway, na titingnan yung anak mo from head to foot. Parang ganun. Siyempre masakit sa magulang yun. Pero hindi nila alam na mas may sense pa pala yung anak ko siguro sa mga anak nila. Kasi yun lang yun. May discrimination talaga. Pero ngayon wala na. Hindi na ako na kasi ako, sabi ko nga, kung yung anak ko yan ay naging normal, siguro isa sa masakit sa ulo ko. So, sabi ko, siguro, may purpose yung God kung bakit ganyan ang binigay niya sa akin. Talaga, ganyan na, 23 years old, pero kala mo, baby. Doon pa lang sa pag-take niya ng gamot na butas na yung bulsa mo kasi yung Daypaki na sinasabi na yung gamot na yan. Yung 250 mg ba yung bottle, nasa 500 pesos siya. So wala pang isang linggo, ubus na yan. Ng pills nung... Welcome baby na yan eh. okay. Never. Hindi ka po kayo gumamit. Inaano namin yan, yung talagang hinihiling namin yung batang yan. Kasi 10 years na nga yung ate niya bago yan nasundan ng ganun. So, hindi talaga. Ipalaglag, hindi. Talaga,
Sa tingin niyo po, ano po bang sa tingin niyo yung naging cause kung bakit naging special child po si Michael? Sabi sa akin dun sa hospital, kay Dr. Buenviaje, during delivery, kasi wala pang 7 months old, na-paralyze yung utak niya. Kumbaga sa natuyuan ng tubig yung baby sa tiyan. Yun ang cause. TSEM is a neurobiological disability or developmental disability among children na nanonotice nyo lang kapag ka age of 3 na, kasi ang pinaka-symptoms nito ay wala sila or inability to communicate. Hindi sila talaga makapagsalita. And isa pa sa mga talagang distinct na symptom nito is yung inability to, wala silang eye contact kapag nakipag-usap sa mga tao. Autism kasi is highly, sabi nga nyo, biological, meaning to say biological yung nature niya. It is by genes or by genetics na parang namamana. And nasa genes nyo na meron kayong ganitong tendency. And so, posible din na pag meron yung parents, meron din matas yung tendency. Merong management or mga tawag nito, mga steps kung paano siya i-manage. Pero pag sila lunas talaga, parang lunas as in na merong mga medications, parang wala pa. It's more of paano siya i-manage. Kunyari, dietary management, yung mga pagkain nila na kailangan hindi yung mga, bawal yung mga matatamis kasi nag-produce nga siya ng madaming neurotransmitter na mag-induce or nag-cause ng hyperactivity, yung mga ganon sa mga bata. So, kailangan na neutralize or moderate yung kanilang sa diet nila. At saka, ayun lang, management in terms of paano sila i-manage sa home, yan, and other. Sa spread naman kasi, it's more on paano sila mag-relate sa other people. Dapat mong maunawaan na ikaw ay bata pa lang, musmos at kulang pa sa karanasan. Dapat mong intindihin na nariyan ang iyong mga magulang, lagi kang pagsasabihan, papayuhan. Pagkat ganyan ang takbo ng buhay, musmos kang kailangan ng tamang gabay, nang sa paglaki ay maging matibay sa iba't ibang hamon ng buhay. Kung minsan ang akala mo
Ikaw ay nag-iisa sa mundo, walang pumapansin sa'yo. Dapat lagi mong isa-isip na mayroong nagmamahal sa'yo, laging kasama mo at nasa tabi mo. Pagkat ganyan ang takbo ng buhay, musmos kang kahilangan ng tamang gabay. Nang sa paglaki ay maging matibay sa iba't ibang hamon